Ang text natin ngayon ay Genesis chapter 1 verse 26. Sa New King James ko babasahin. Meron ka dyan New King James? Eksakto na sa 30 na ako. Sige, pakibasa lang. 126? Genesis chapter 1 verse 26. Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." Ang pag-aaralan lang natin itong phrase na to, itong sinabi dito na, "Then God said, let us make man in our image according to our likeness." Ang salitang God sa text na to ay Elohim sa wikang Hebreo. Ang salitang Elohim ay uniplural, hindi singular. Ibig sabihin, ang salitang Elohim ay unit of many individuals joined as one. Kaya't ang Diyos ay hindi isang persona lamang gaya ng paniniwala ng ilang mga kultong relihiyon. Labang UCCP. Trinity din yan. Trinity. UCCP. Ano ibig sabihin ng Nakalimutan ko. Hindi Pentecostal? Hindi. Ah. Sa mga kultong religion, paniniwala nila ang Diyos binubuo lamang ng isang persona. Kasi hindi nila naiintindihan itong word na tong God dito sa verse na to, at yung word na God sa So, ibig sabihin, may kausap dyan ang Diyos. Hindi nag-usap-usap naman angels. Kasi ang angel, may nakausap akong oneness, di ba? Ang oneness, hindi sila naniniwala sa Trinity. Ang as daw na tinutukoy dito at hour ay yung mga angel. Pero kung titingnan natin sa ang mga angel ay hindi creator. Kaya ang nag-uusap-isap dito ay mga mag-co-creator. Kung babasahin mo sa John, sa Colossians, sa Hebrews, sa Revelation, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa magitan ni Jesucristo at ng Espiritu Santo. Kaya ang nag-usap dito ay yung magkaka-co-creator, yung triune God. So, ang Diyos ay binubuo ng tatlong persona. Iyon ay ang Ama, ang Anak si Jesus, at ang Espiritu Santo. Malinaw natin yan mababasa dito sa pagbaptize kay Jesus, di ba? Yeah. Yung God the Father. Nahayag doon. Nireveal ng Diyos doon yung tatlong persona ng Godhead. Si Jesus nandito sa lupa. Habang binabautismohan siya ni John the Baptist, nagsalita ang Diyos Ama sa langit. Si Jesus nasa lupa, binabautismohan ni John the Baptist, tapos yung Holy Spirit bumaba kay Jesus sa anyong kalapati. Malinaw din dito sa Matthew 28:19 na sabi ni Jesus, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Hindi nangangahulugan na ang Diyos ay tatlo dahil isa lang ang Diyos. Basahin mo, love, sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Wala ka dyan, love? Sa King James Version mo. Deuteronomy chapter 6 verse 4. "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength." Ayan, napakalinaw dyan, di ba, na ang Diyos ay The Lord is one. Iisa, di ba? Not in number, but in essence. Ayan. Ang Diyos ay binubuo ng tatlong persona. Isang Diyos, pero binubuo ng tatlong miyembro o persona. Ang perfect analogy dyan ay pamilya. Diba? Ang pamilya, isang pamilya, pero binubuo ng maraming miyembro. Ang ama, ang ina, at ang anak. Hindi sila tatlong pamilya. Diba? Kundi
isang pamilya na binubuo ng maraming miyembro. Ganyan din yung ang Diyos. Ang Diyos ay isang Diyos lamang, pero binubuo ng tatlong miyembro, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Hindi sila tatlong Diyos, kundi isang Diyos na binubuo ng tatlong miyembro. Malinaw natin yan mababasa pa dito sa 1 John 5:7 sa King James Version mo basahin. Ito din ang maganda sa King James Version kasi sa King James Version mo lang ito mababasa. Sa ibang translation, hindi mo ito mababasa. Kaya ako, laging doon na nagbabasa ako ng mga iba't ibang translation, pero talagang dito ako bumabalik sa sa King James Version kasi hindi kanya i-mislead. 1 John 5:7 King James Version. For there are three that bear record in heaven. Yung baga, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Oh, napakalinaw, di ba? For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word. Ang tinutukoy dito na word sa based sa John 1:1 and verse 14, Jesus is the Word. Kaya sa Revelation sa chapter 19, ang tawag sa kanya na nakaupo sa white horse kay Jesus ay Word of God. And the Holy Ghost. And these three are one. Ang salitang one ay hindi bilang ng persona dahil malinaw na sinabi sa talata na they are three persons. Ang ibig sabihin ng salitang one sa talatang ito ay nasa sunod na talata. Iyon ay ang perfect unity and agreement sa lahat ng bagay. Basahin mo sa sunod na talata. And there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood. And these three agree in one. Oh, di ba? Ang tinutukoy pala ditong one ay unity, agreement. Ibig sabihin wala silang conflict sa bawat isa. Wala silang conflict. Tulad din ng pag-aasawa, di ba? Ang pag-aasawa, ang sabi sa sa scripture, silang dalawa ay magiging isa. Pero nung naging mag-asawa tayo, separate person pa rin tayo, di ba? Ganon din yung yung Diyos. Separate person sila sa bawat isa. Ang tinutukoy na na magiging iisa ay iisa sa lahat ng bagay. Oh, gayon din ang sinasabi sa sa dito sa Trinity. Hindi sila one person kundi one in essence. Unity. Kaya yung word na na Trinity, though na wala siya sa sa Bible, pero yung teaching ng Bible, malinaw mo na makikita na ang Diyos binubuo ng tatlong persona. Kaya yung word na Trinity, mula yan sa salitang tri, na ang ibig sabihin ay three, at yung word na nity ay from the root word of unity. Kaya Trinity. Parang tri-unity ganon. Kaya tinatawag ang Godhead ng Triune God, Trinity, di ba? Ganon. Sinasabi ng ilang mga kultong relihiyon na hindi naniniwala sa Triune God or sa Trinity, na hindi daw totoo ang Trinity dahil hindi naman daw nabanggit sa Biblia ang salitang Trinity. Pero malinaw, love, na though hindi specific na Trinity, pero ito malinaw na three. Ito nga binasa natin. Kaya lang hindi nila yan pinaniniwalaan. Pag nababasa nila yan, tinitwist nila yan. Kumbaga yung paniniwala nila hindi yung pinapasang-ayon nila yung Biblia sa paniniwala nila, imbis na sila ang magsang-ayon sa sinasabi ng Biblia. Totoo na ang salitang Trinity ay hindi nabanggit sa Biblia. Sa katunayan, si Tertullian ang naglikha ng word na yan na Trinity. Si Tertullian, isa yan sa mga early Christian writer. Pero hindi nangangulugan na
porket hindi nabanggit sa Biblia ang salitang Trinity, ay hindi na ito totoo. Di ba hindi dinabanggit sa Biblia yung word na Great Commission? Baga. Pero yung ibig sabihin ng Great Commission, nasa Biblia. Di ba ang word na golden rule, wala din yan sa Biblia. Baga. Pero may golden rule sa Biblia, di ba? Kaya hindi nangungulog na porket hindi nabanggit sa Bible, hindi na totoo. Yung pangalan mo nga, hindi din nabanggit sa Bible. Pero hindi nangungulog na wala Kahit ka. yung birthday, di ba? Di ba? Kung babasahin mo pa sa Revelation, malinaw mo dun mabasa yung yung Trinity, di ba? Kaya minsan may isang one sa issue na nakadebate ko pagdating dito sa Trinity. Pagdating dun sa sabi ko, paano mo ito mapapaliwanag? Bumukas yung langit, nagsalita yung Ama kay Jesus at kay John, tapos bumaba yung Holy Spirit sa anyong kalapati. Paano mo yun mapaliwanag? Hindi siya nakakibo. Parang natamimi siya. Kasi hindi niya yun mapaliwanag. Kasi dun, malinaw mababasa yung Trinity. Sa mga talinghaga ni Jesus, di ba? Tulad ng talinghaga tungkol sa ubasan, na sinugo ng Ama sa panghuli, yung kanyang anak. Pero nung nakita ng mga bantay ng ubasan, sabi nila, ito yung tagapagmana. Patayin natin siya para para mapasa atin tong ubasan. Dito makita mo na separate person yung Father at yung Son, di ba? Sa Revelation, napakalinaw yung nagtanong ang Diyos Ama kung sino yung karapat dapat na sumira ng tatak. Wala, sabi wala sa langit man, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng dagat, wala. Pero nung nanangis si John, nilapitan siya ng isang matanda, huwag kang manangis. Dahil nandito yung Lamb of God, di ba? Si Jesus, ang karapat dapat na sumira ng tatak. Ano pa yung mga sa Bible? Si David, nakita niya personally, di ba? Through vision. Sabi ni David, nakita ko ang Panginoon at ang aking Panginoon. Sinabi ng aking Panginoon sa aking Panginoon, lumapit ka sa umupo ka sa aking kanan hanggang sa lubusan kong mapasuko sa ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa. Doon makikita mo na dalawa ang Panginoon na nagsasabi doon ni David. Yung God the Father at yung God the Son. I love it lang. Speaking of that, may inaalala ko. Hindi ba dyan love pinoportray di ba si David King siya? Hindi ba siya yung pinoportray dyan na Lord na small? Hindi. Si Jesus yun. Tinutukoy doon. Balikan natin yung love. Sige, hanapin. Hindi siya small L? Hindi. Sige, tingnan natin. So, naku po. Naalala ko na naman lang. Ang pertain daw doon, yung sinabi ng Panginoon. Sino nagturo niyan? Si Baptist. Naku po. Naalala ko to, boy. Sige. Balikan natin. Wait lang. Kahit hindi mo na hanapin, ipaliwanag ka na lang. Di ba, nung may mga nagtatanong kay Jesus, sabi sa scripture, siya naman ang nagtanong. Sabi ni Jesus, paano ninyo masasabi na ang Mesiyas ay anak ni David? Samantalang si David na mismo ang nagsabi na ang Mesiyas ay kanyang Panginoon. At tigkot ni Jesus yung sinabi ni David, nakita ko ang Panginoon at ang aking Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon na umupo ka sa aking kanan hanggang sa lubusan kong mapasuko sa iyo. Sige, boy. Mapasuko ko ang iyong mga kaaway sa iyong mga paa. Saka ang sinasabi doon na maupo ka sa aking kanan, wala man iba. Si Jesus, nung namatay si Jesus at namuling nabuhay, umakyat sa langit, naupo siya sa right hand of God. At sabi sa 1 Corinthians chapter 15, ang kahuli-hulihan na kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ibig sabihin, ang tinutukoy doon, hindi si David, kundi si
Jesus talaga. Kaya mali yung katuruan sa simbahan nyo sa baptist na nagsabing yung isang Panginoon doon na sinasabihan ay si David. Mali yun. Hindi nila nire-requesa o sine-search yung buong scripture. Ayan, wala man ibang naupo sa kanan ng Sige, Diyos, basahin kundi natin si yung Ayan. The Lord said unto my Lord. Sige. Ito yun, di ba? Oo. Ito po, oh. Wala man dyan ibang tinutukoy na sinasabihan, kundi si Jesus. Iyo, baga talaga, no, love? Nung babatahin na si Stephen, sabi ni Stephen, nung tumingala siya, nakita niya through vision na nagbukas yung langit. Tapos sabi niya, tingnan nyo, ang anak ng tao, si Jesus daw, nakatayo sa kanan ng Diyos. Walang ibang tinutukoy dyan si David na Ang Diyos Panginoon, Ama at kundi si Jesus. Ang nagsabi, yung Diyos Ama, ang sinasabihan ay si Jesus. Kailanman, hindi naupo si David sa right hand of God. And Kaya hindi David himself said in the book of Psalms, the Lord, nga, parehas ng il. Di ba? Double capital. Parehong capital letter. Malinaw na ang sinasabihan dyan ng Diyos Ama, hindi si David. Kasi kahit kailan, hindi naupo si David sa right hand of God. Walang ibang nakaupo sa right hand of God, si Jesus. Kaya mali yung interpretation na yun na ang sinasabihan ay si David. Ang sinasabihan doon si Jesus. Kaya yun din baga ang tigkot ni Jesus nung nagtanong siya. Tsaka itong word na as love, hindi sa text natin, balikan natin yung text. Let us make man in our image according to our likeness. Yung us at ours na pronouns, malinaw na tumutukoy sa tatlong miyembro ng Trinity. Ginawa ko to. Kaya, marami akong mga sinulat. Kahit ito. Kasi gusto ko i-compile to. Para, mapakinabangan din ni Bibi, ni Nano, paglaki nila. Ang us, ang pronouns na us at our ay malinaw na tumutukoy na sa tatlong miyembro ng Trinity. Ito na yung sinasabi mo kanina na sinasabi ng mga kultong religion ng oneness na ang ang us at our dito ay yung mga angel. Ewan ko kung saan nakalagay. Nandun yata lang. Hindi mo ba ginamit sa loob? Hindi, mamaya naman. Sa muli, ang salitang God sa talatang ito ay Elohim sa wikang Hebreo at ang salitang Elohim ay uniplural, hindi singular. Kaya't malinaw na ang nag-uusap-usap sa talatang ito ay ang tatlong miyembro ng Trinity. Iyan ay ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Ang anghel ay mga creatures, hindi creator. Kaya't hindi yayayain ng Diyos ang sino mang anghel na let us make man in our image. Kasi wala silang contribution. Wala silang kapangyarihan na lumikha dahil hindi naman sila creator. Kaya obviously kaya yung isang oneness, pastor ng oneness sa PSU noon, ganito yung rason niya. Ang sinasabihan daw dito, ang tinutukoy daw dito ng Diyos sa us and our ay mga angel. Kaya yun din ang pinangbara ko sa kanya. Obviously naman, ang nag-uusap-usap sa talatang ito, yung magkaka-co-creator, di ba? Yung tatlong miyembro ng Godhead. Tsaka malinaw na sinabi sa verse 27 na ang tao ay nilikha ng Diyos in the image of God, not in the image of angels. Kaya evidently na ang sinasabihan ng Diyos ng salitang us at our sa salitang ito, sa talatang ito, ay walang iba kundi yung magkaka-co-creator, yung tatlong miyembro ng Godhead, ng Trinity. Hindi mga angel. Dahil ang mga angel ay mga creatures lang din, tulad ng tao, hindi creator. Kaya't wala silang kapangyarihan at kakayahan na maglikha.
Ang mga salita naman na image at likeness sa talatang ito ay hindi nangangahulugan na tayong mga tao ay mga Diyos. Ay, ba? Kaya't mali ang katuruan ng Word of Faith movement na nagsabing we are gods. Kaya ano daw na sabihin natin, mangyayari. Di ba? Ano yung, familiar ka sa Word of Faith movement? Hindi. Ang Word of Di Faith pala, pero binatikos din si Jesus doon na mention yung kayo ay mga Diyos. Anong book yun, love? si John man yun. Yung binati ko si Jesus. Yung sabing ng mga ang mga parisay ba tagapagturo yun? daw ng kautosan ay tinatawag na mga Diyos. Diyos. Pero hindi siya capital letter. Small g. Hindi. Baga. Di ba? Familiar ka sa sa Word of Faith movement? Ang Word of Faith movement, yan yung nagtuturo na si Jesus daw nung namatay ay napunta ang kaluluwa niya sa impyerno. Tapos doon daw pinahirapan si Jesus ng mga demon spirit sa loob ng 3 days and 3 nights. Pagkatapos daw napahirapan, sinabi ng Diyos Ama na enough. Pagkatapos na born again daw si Jesus doon sa sa impyerno. Kasi itinuturo nila na si Jesus daw nung nasa cross ay naging sinner. Nay. Hindi nila naintindihan yung sinasabi sa Old Testament na ang typology ni Jesus sa Old Testament, yung mga inaalay na hayop. Sa Old Testament, ang hayop bago ialay and after na ialay ay sinasabing holy. Kaya si Jesus kailanman hindi siya naging sinner, kundi ginawa siyang sin offering, sabi sa Isaiah 53:10. Hindi naging sinner. Kasi kung naging sinner siya, ibig sabihin hindi karapat-dapat na ialay ang sarili niya kasi kailangan ang handog para sa Sinless. kapatawaran ng kasalanan ay spotless. Wait lang, love. Diba? Sige lang. Hanapin ko na yan. Without blemish, di ba? Without spot. Ibig sabihin, dapat sinless perfect. Kaya, dinideny nila yan. Sino yung mga ang channel nito, ng sinasabi kong ito, na Word of Faith Movement, ang channel nito, yung TBN, yung Trinity Broadcasting Network, ang pangunahin ng mga nangangaral ng ganito, na Joel nagsabing, Osteen? we are Yan gods. ba yan? Oh, Sila Joyce Meyer? Sina Joyce Meyer, Si- Kenneth Copeland, Si ano? si Criplo Dollar, Si ano? Sino to? Ayan. Yung may book din na Sino Joseph Prince, may, ano yun? sino, Nakalimutan. may book. Sino yun? Ayan, mga Word of Faith movement. Itong sinabi dito na na nilikha tayo sa image of God and likeness of God. Ang interpretation nito ng Word of Faith movement, we are gods. Kung mapapansin natin, ang katuroang ito, direktang nagmumula kay Satanas. Di ba? Yun ba yung sinabi ni Satanas kay Hindi baga magiging kay katulad Adan, ka. ay kay Eva, di ba? Hindi baga. Na pag kinain Kinain. ninyo to, itong prutas na to, itong forbidden fruit na to, ay magiging Diyos kayo. Di ba? Kaya ang katuruan na ito ng Word of Faith movement na you are gods. Kaya lahat daw ng sabihin mo ay magkakatotoo. Nay. Mali, yun. Nilalagay mo na yung position mo sa position ng Diyos. Di, wala ka ng pagkakaiba nun kay Satanas na yung pinag-aralan natin nung nakaraang linggo na nasabi ni Satanas, I will exalt my throne above the stars of God, na ang tinutukoy yung mga angel. I will sit also upon the mount of the congregation, ang tinutukoy yung throne of God. Kaya yung katuruan ng Word of Faith movement na nagsabing you are gods, malapit na sa blasphemy, di ba? Ang tinutukoy ditong image and likeness ay tumutukoy sa righteousness and holiness. Basahin mo sa Ephesians 4:24.
Kaya yung sinasabing nilikha tayo according to the image of God and likeness of God, ibig sabihin nun, before the fall of man, ang tao ay righteous and holy, gaya ng Diyos. But after the fall of man, lahat ng ipinapanganak dito sa daigdig ay according to the image of and likeness of Adam, na ang ibig sabihin ay sinner na katulad ni Adam. Sige, basahin mo. Ephesians 4:24. And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Ayun, yun pala ang ibig sabihin ng image of God and likeness of God. Ibig sabihin, ang tao ay nilikha ng Diyos na likas na righteous and holy. Katulad ng Diyos na likas na righteous and holy. Ngunit dahil sa fall of man na nangyari sa Garden of Eden, ang pagiging katulad natin sa Diyos, sa righteousness and holiness, ay nawala. Dahil tayong lahat ay ipinanganak na mayroong original sin or sin nature, gaya ng sinabi dito sa Psalm 51:5 na sinabi ni David na, sige, basahin mo, love. Saan? Psalm 51:5, na ang lahat ng tao na ipinapanganak dito sa daigdig ay mayroong sin nature na minana natin kay Adan at Eva. Si Jesus, sinless perfect siya kasi wala siyang sin nature kasi ipinanganak siya. Ay, ano yun? Ipinaglihi siya sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, hindi siya bunga ng pagtatalik ng tao, kaya't hindi niya naman na yung nature na galing kay Adan. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Diba? Sabi diyan ni David, ipinaglihi siya sa kasalanan. Ipinanganak na makasalanan. Kaya't bawat tao, bawat baby na isinisilang dito sa daigdig na ito, hindi pa sila nagkakasala, makasalanan na sila. Dahil doon sa Pero love, diba? sa nature na naman nila kay Kapag ang isa Adan kapag yung isang sanggol namatay, Iyo, ay basta save hindi sila. pa siya, basta wala pa siyang pag-iisip, Oo, ano? wala, kasi hindi pa nila alam mo yung tama at mali. Save pa rin sila pag namatay Pero sila. basta nag-start na nagkaroon ng pag-iisip siya. Like, sabihin na natin, mga ilang taon ba? Pag Christian family, Oo nga, 8 years old. love. 8 years old. Saan ko na yan? Nasa nasa age of accountability na siya. Pero pag unbeliever na pamilya, 12 ganyan, 12 pataas. So, after the fall, all people born in this world are no longer in the image and likeness of God, but in the image and likeness of Adam, which means sinners like Adam. Basahin mo sa Genesis chapter 5 verse 3. Nung isilang ni Eva si Seth. Humigan na ako, okay lang. Okay lang. Ay, nawala. Genesis 5:3. And Adam lived 130 years and begot a son in his own likeness. Oo nga, nag-iba na after his image. Oo, di ba? And called his name Seth. Oh, si Adan, before his fall, nilikha according to the image of God and likeness of God. But after his fall, yung ipinapanganak na mga anak niya ay according to the likeness and image of Adam. Nang ibig sabihin ay sinner. Ibig sabihin nawala yung holiness and righteousness because dahil sa arrival ng sin nature. Yeah. Inialay ni Kristo ang kanyang sarili sa krus upang ang image and likeness of God ay maibalik sa atin. Kaya yung mga yung mga taong justified na through their faith in Christ and what He did on the cross, Ibaga. ay
righteous na. Kasi ibig sabihin ng justified, declared righteous. So, ibig sabihin, yung image of God and likeness of God na nawala because of the fall Balik. sa True. pamagitan ng kamatayan ni Yeah. Jesus na ibalik doon sa mga nanampalataya. Mm-mm. At patuloy yun na patuloy yun na idinidevelop ng Holy Spirit. Sabi ba sa sa Romans, di ba, 8:24 yata o 28, na ang gawain ng Holy Spirit ay to change us, i-conform into the image of His Son, Jesus. Yeah. Kaya't yung mga yung mga justified na through their faith sa magitan ng kamatayan ni Kristo, idineklara na sila ng Diyos na righteous and holy. Base dito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 17, sa Hebrews 3:1, Hebrews 10 verse 10 and verse 14. Ngunit dahil sa katotohanan na mayroon pa rin tayong sin nature, ang kabuuan ng image and likeness of God ay lubos na mapapasa atin sa araw na muling pagkabuhay na magaganap sa araw ng pagparito ni Kristo or rapture. Dahil sa araw na iyon, tayo ay ganap ng walang sin nature. Doon lang. Ngayon, habang hindi pa nagaganap yung resurrection or rapture, we as believers continue na naglalaban yung flesh and spirit. Yeah. Yung sin nature at yung Holy Spirit sa atin. Ibig sabihin, nung na-born again kasi tayo, tig-impart sa atin yung sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 4, yung divine nature. Kaya mayroon ka ng dalawang nature, yung sin nature at divine nature. At lagi yun na naglalaban, sabi sa Galatians, hindi magkasundo. Kaya sabi ni Pablo, kaya hindi ninyo magawa yung nais ninyo. Ngayon, mawawala lang yan sa resurrection kasi doon wala na sa muli nating pagkabuhay, wala na tayong sin nature. Ibig sabihin, doon magiging sinless perfect na tayo doon sa after the resurrection. Ay, ikaw, love, anong maidaragdag mo sa sa devotion natin ngayon? Sa akin, love, yung sa verse na binasa natin, same pattern din yung nangyari pero iba na. Like sinabi ng Diyos Ama, let us, I don't know, the co-creator, let us make man in our own image according to their likeness. Pero yung kay Adam din, To same our pattern likeness. pa din pero iba na. sa kanya na. Oo. Sa kanya na. Kaya ibig sabihin, love, yung holiness tsaka yung righteousness after the fall nawala yun. Oo. Kaya naibalik yun, na-restore yun nung Namatay si Jesus Oo. Christ. at maibabalik lang yun dun sa taong mananampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesus. Tsaka dineclare tayo na righteous hindi dahil sa mismo tayo. Hindi dahil sa Kasi gawa natin, hindi- kundi dahil sa ginawa Tsaka ni lab, Cristo sa hindi cross. naman nakikita ng Diyos Ama yung tayo. I mean, nakikita ng Diyos Ama yung righteousness ng ginawa ng anak niya. Kasi kung titingnan tayo ng Diyos, Naku, ang tinatanggap kasi ng Diyos is perfect. Wala naman taong sinless perfect. Kaya naging katanggap-tanggap tayo kay God the Diyos Father, Ama. sa Diyos Ama, hindi dahil sa ating mga gawa. Kasi lahat ng ating mabubuting gawa, all our righteousnesses filtera. are like filthy rags before God. Ano pa? Dito, ibig sabihin, dito sa sa first chapter of Genesis hanggang sa last chapter of Revelation, makikita mo na yung Trinity. Di ba? Kaya paano sasabihin ng iba na ang doctrine of Trinity ay wrong?